Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa MTB-MLE. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa MTB-MLE pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Ayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng obligasyon. Alam mo ba na ang bawat batang tulad mo ay may kanya-kanyang tungkuling dapat gampanan? At ang mga tungkuling ito ay dapat na matutuhan mo kahit ikaw ay nasa murang edad pa lamang? Alam kong ikaw ay isang matalino at mabuting bata, kaya naman maipapahayag mo ng may paggalang at maisasagawa mo ng may paggalang ang mga obligasyon mo sa tahanan man o sa paaralan. Para sa alamin, narito ang mga inaasahang layunin na makakamit pagkatapos maisagawa ang mga gawain sa module na ito. Number 1, natutukoy ang angkop na ekspresyon o pahayag na angkop sa pagsasagawa ng obligasyon. Number 2, na ipahahayag ang wastong paraan ng pakikipag-usap ayon sa layunin, tagapakinig at paksa. At number 3, nagagamit sa pakikipagtalastasan ang angkop na ekspresyon o pahayag sa pagsasagawa ng obligasyon. Para sa subukin, ang bawat bata ay may kanya-kanyang tungkuling dapat gampanan. Ang mga tungkuling ito ay dapat na matutuhan kahit sila ay nasa murang edad pa lamang. Para sa panuto, basahin sa kasunod na pahina ang mga pangungusap na katapat ng bawat larawan. Piliin ang letra ng pangungusap na tumutukoy sa tungkulin ng bata na nasa larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, letter A, ako ay nagliligpit ng mga laruan. Letter B, ako ay bumibili ng mga laruan. Letter C, ako ay gumagawa ng laruan. Letter D, ako ay namimigay ng mga laruan. Number 2, letter A, ako ay nagbibilang ng aklat. Letter B, ako ay nagsusulat sa aklat. Letter C, ako ay nagkukulay ng aklat. Letter D, ako ay nagbabasa ng aklat. Number 3, letter A, ako ay nagbibilang ng halaman. Letter B, ako ay nagdidilig ng halaman. Letter C, ako ay nagtatanim ng halaman. Letter D, ako ay naggugupit ng halaman. Number 4, letter A, ako ay naghuhugas ng kamay. Letter B, ako ay naghuhugas ng kaserola. Letter C, ako ay naghuhugas ng plato. Letter D, ako ay naghuhugas ng kaldero. Number 5, letter A, ako ay nagtatapon ng basura. Letter B, ako ay nagwawalis ng basura. Letter C, ako ay nagsusunog ng basura. At letter D, ako ay nagbabaon ng basura. Para sa tuklasin, ang panuto ay basahin ang kwento, sumangguni sa nakatalang talasalitaan para sa kahulugan ng salitang nakapaloob sa maikling kwento. Ang pamagat ng kwento ay Ang Aming Obligasyon, akda ni J. Ann Y. Lopez. Bilin, utos na dapat gawin. Obligasyon, tungkuling dapat gampanan.
Araw ng Sabado, maagang ginising ng nanay ang kanyang mga anak na sina Ate Betty at Lenlen dahil maaga siyang pupunta sa palengke. Bago siya umalis ay nagbigay siya ng bilin sa mga anak na gawin ng maayos ang kanilang obligasyon sa bahay. Ako na po ang maglalaba ng ating mga damit, nanay, ang sabi ni Ate Betty. Nanay, tutulungan ko po si Lola sa paglilinis ng bahay, ang sabi ni Lenlen. Pag-uwi ni nanay, tuwang-tuwa siya nang makitang natapos ng kanyang mga anak ang kanilang mga obligasyon sa kanilang tahanan. Salamat naman at maaasahan pala kayo. Para sa panuto, basahin at sagutin ang mga tanong, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Ate Betty, B. Nanay, C. Lenlen, D. Lahat ng nabanggit. Number 2, kailan nangyari ang kwento? A. Sabado, B. Linggo, C. Lunes, D. Biyernes. Number 3, saan pupunta ang nanay? A. Simbahan, B. Palengke, C. Paaralan, D. Tindahan. Number 4, ano ang obligasyon ni Ate Betty? A. Maglaba ng damit, B. Maglinis ng bahay, C. Magdilig ng halaman, D. Magluto ng pagkain, at number 5, ano ang obligasyon ni Lenlen? A. Tumulong sa pagluluto ng agahan, B. Tumulong sa pagdidilig ng halaman, C. Tumulong sa paglilinis ng bahay, D. Tumulong sa paglalaba ng damit. Para susuriin, tandaan natin mga bata na angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng obligasyon. Ano nga ba ang obligasyon? Ang obligasyon ay ang bawat bata ay may obligasyon. Ang obligasyon ay mga tungkuling dapat na isagawa at tuparin sa takdang panahon. Ang bawat kasapi ng tahanan, paaralan at pamayanan ay may mga obligasyong ginagampanan. Ang pagwawalis, paglilinis ng bahay at paglalaba ay mga halimbawa ng obligasyon sa tahanan. Ang pagbabasa, pagsusulat at pakikinig sa guro ay mga obligasyon sa paaralan. Ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan at pagsunod sa batas trapiko ay mga obligasyon sa pamayanan. May mga wastong ekspresyon upang maipahayag ang pagsasagawa ng obligasyon. Ang magagalang na salita ay ginagamit sa pagpapahayag ng obligasyon. Narito ang ilang halimbawa. Ako na po ang maglilinis ng ating bahay. Ako na po ang magdidilig ng halaman. Ako na po ang bahala sa mga kalat na ito. Ang batang tulad mo ay maaari ng bigyan ng mga obligasyong naaangkop sa sariling kakayahan. Para sa pagyamani ng panuto ay alin sa mga sumusunod na pahayag ang angkop na sabihin sa bawat larawan. Piliin ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, letter A, ako na nga ang magdidilig ng halaman. Letter B, ako na po ang magdidilig ng halaman. Letter C, pagod na ako, ikaw na ang magdilig ng halaman. Letter D, hindi ako marunong magdilig ng halaman. Number 2, letter A, nanay, ako na po ang magtatabi ng mga plato. Letter B, ako na nga ang magtatabi ng mga plato. Letter C, hindi ko alam kung saan yan itatabi. Letter D, mamaya ko na itatabi ang mga plato. Number 3, letter A, pagod na ako, saka na lang ako gagawa ng aralin. Letter B, pwede ba bukas na lang ako gagawa ng aralin? Letter C, mamaya na lang ako gagawa ng aralin. Letter D, gagawin ko na po ang aking aralin. Number 4, mamaya ko na lang ililigpit ito paggising ko. Letter B, Lola, ikaw na ang magligpit nito. Letter C, ililigpit ko na po ang aking mga laruan. Letter D, ako na ang bahala sa mga laruan ko, tatay. Number 5, mano nga nanay, tatay. Letter B, mano po nanay, tatay. Letter C, mano, tatay, nanay. Letter D, mano nga.
Para sa isaisip, basahin ng paulit-ulit ang maikling tula upang matandaan. Lapatan din ito ng kilos. Obligasyon natin, akda ni J.N. Y. Lopez. Ako bilang bata ay may tungkulin sa tahanan, paaralan at sa bayan natin. Ang lahat ng ito ay dapat isipin dahil obligasyon ay ating gagawin. Sa pagpapahayag ng ating obligasyon, magagalang na salita ang dapat isulong. Ang po at opo ay kasama sa tugon at dapat gamitin sa ating ekspresyon. Kopyahin ang rubric sa papel at sagutan, iguhit ang masayang muka kung nasunod ang pamantayan at malungkot naman na muka kung hindi. Ito ang mga pamantayan. Number 1, nabigkas ang tula ng may wastong indayog ng tinig. Number 2, nabigkas ang mga salita ng wasto. Number 3, nabigkas ang tula ng may damdamin. Number 4, naunawaan ang kahulugan ng tula. Para sa isagawa, hanapin ang ekspresyon o pahayag na angkop sa bawat larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian. Letter A, Nanay, tulungan ko na po kayo sa pag-aalis ng mga alikabok. Letter B, mano po lolo, mano po lola. Letter C, Nanay, ako na po ang magpapasok ng inyong mga pinamili sa loob ng bahay. Letter D, Tatay, tulungan ko na po kayo sa pag-aayos ng sirang gripo. Letter E, Ate, tulungan na kitang maglaba, tulungan kita sa pagbabanlaw. Para sa tayahin, basahin ang bawat kalagayan, piliin ang angkop na ekspresyong nagpapahayag sa pagsasagawa ng obligasyon o tungkulin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, naglalaba ang nanay mo at nakita mong maraming maruruming plato sa lababo. Ano ang sasabihin mo? A, ako na ang maghuhugas ng mga plato. B, Nanay, ako na po ang maghuhugas ng mga plato. C, Nanay, bakit po maraming maruming plato? D, Nanay, kailan ko po huhugasan ng plato? Number 2, nakita mo si tatay na nagbubunot ng mga damo sa bakuran. A, Tatay, anong ginagawa mo? B, Tatay, hahanap po ba ako ng tutulong sa inyo? C, Tatay, bakit po nagbubunot kayo ng damo? D, tulungan ko na po kayo, tatay. Number 3, pagod na kayo sa paglalaro ng kapatid mong si Luna. Nakakalat ang inyong mga laruan. A, iligpit na natin ang mga laruan, Luna. B, iligpit mo na ang mga laruan, Luna. C, ipaligpit natin ang mga laruan kay Nanay, Luna. D, bahala ka na dyan sa mga laruan, Luna. Number 4, oras na para mag-aral ka ng iyong mga aralin. A, Nanay, gagawin ko na po ang aking aralin. B, Nanay, gawin niyo nga po ang aking aralin. C, Kuya, gawin mo nga ang aking aralin. D, Ate, ikaw na nga ang sumagot sa aking aralin. Number 5, nakita mong maraming daladala sina lolo at lola. A, Lolo, saan po kayo galing? B, Lola, bakit marami po kayong dala? C, Lolo, Lola, tulungan ko na po kayo sa mga dala ninyo. D, Lola, nasaan po ang aking pasalubong? Para sa karagdagang gawain, isaulo ang tugma, lapatan ng kilos upang maging mas kawili-wili. Ang pamagat ng tugma ay pagtupad sa tungkulin, akda ni J.N. Y. Lopez. Ako ay isang batang masunurin, masipag tumupad sa mga tungkulin. Handang tumulong sa tahanan namin upang mapadali ang mga gawain. Pagkatapos ay kopyahin ang rubric sa papel at sagutan. Iguhit ang masayang muka kung nasunod ang pamantayan at malungkot na muka naman kung hindi. Ito ang mga pamantayan. Number 1, nabigkas ang tugma ng may wastong indayog ng tinig. Number 2, nabigkas ang mga salita ng wasto. Number 3, nabigkas ang tugma ng may damdamin. Number 4, naunawaan ang kahulugan ng tugma.
Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang bawat bata ay may obligasyon. Ang obligasyon ay mga tungkuling dapat na isagawa at tuparin sa takdang panahon. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #Project Appear. Paalam!